Isa sa mga reasons kung bakit mahaba yung bakasyon ko noong December 2023 ay para magayos ng lump sum pension. Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan at kasalukuyang kinukwento ang mga kaganapan noong nakaraang bakasyon ko noong December 2023. And for today's video, ikukwento ko naman sa inyo yung naging proseso ng pag-aayos ko ng lump sum pension dito sa Pilipinas. Alas 5:30 ng umaga ay umalis na kami sa bahay dahil malayo-layo yung aming babiyahihin. Ito yung isa sa mga challenges kapag nakatira ka sa isla. Kailangan mong bumiyahe ng mahabang oras at tumawid sa dagat para mag-asikaso ng mga bagay-bagay. Lalo na't kailangan kong kumuha ng bank certificate na kailangan bilang requirement sa pag-ayos ng lump sum pension. Pagdating sa Pantalan, kailangan sumulat sa manifesto for safety purposes. Pagkatapos ay naglakad na ako papunta sa barko para maghanap ng pwesto. At mula dito sa Pantalan, kailangan na naman naming bumiyahe ng 1.5 oras para makarating sa city. Mabuti na lang magandang panahon nung mga time na yon, payapa ang karagatan. Ang daming pasahero nung time na yon at ito nga yung first trip mula sa aming isla. Kasama ko pala yung kapatid ko at meron din siyang mga asikasuhin sa city. Para sa mga wala pang idea, kapag trainee ka sa Japan or SSW, merong monthly pension na kinakaltas sa'yo sa iyong sahod. Kadalasan, nasa mahigit 2 lapad dito kada sahod na kinakaltas buwan-buwan. At pagkatapos ng 3 taong kontrata, ang pension na ito ay maaari mong kuhain ng buo pagbalik mo sa Philippines. At ito ngayon ang aasikasuhin ko na kailangan ko pang tumawid sa dagat para lang sa mga requirements. At dito rin sa city ipapadala via post office ang mga dokumento pabalik sa Japan. At kapag nag-process ng lump sum pension, required na magtagal ka sa Pilipinas ng 2 buwan or higit pa. Pero ngayon, hindi ko alam kung allowed pa rin yung ganitong sistema. Mag-alas 8 ng umaga nung dumating kami dito sa Pantalan sa Masbate City. Isipin mo dear, 5:30 ng umaga kami umalis ng bahay. Medyo malayo din kasi yung binyahe namin mula sa bahay papunta sa Pantalan kung saan kami sumakay ng barko. Ngayon naman ay sasakay kami sa tricycle para magpahatid papunta sa bangko kung saan ako kukuha ng bank certificate. At sa PNB ako kumuha ng bank certificate. Kailangan ito para dito ipadala yung pera pagkatapos ng ma-process sa Japan. Pagkatapos namin nun sa bangko ay dumiretso na kami dito sa Jollibee, ang pambansang cravings ng mga OFW na wala sa lugar na pinagtatrabahuhan nila. At alam nyo ba dear, nakakalungkot na nung kumuha ko ng bank certificate ay hindi ko nakuha nung araw na to mismo. Sa branch sa Masbate ay hindi pala 1-day release ang bank certificate. Sobrang nakakalungkot dahil tawid dagat pa pero hindi ko nakuha agad sa araw na to. Kaya talagang napasugod na ako dito sa Jollibee para naman talaga magtanggal ng stress. Dahil kahit anong pakiusap ko noon sa bangko ay hindi talaga sa akin binigay yung certificate. Kinabukasan ko pa daw talaga makukuha. Kaya naman nung time na yon ay talagang napa-order ako ng marami dahil dito ko na talaga ibubuhos yung aking stress at yung parang pagkadismaya ba. Naisip ko na naman nung time na yon kung gaano lang kabilis magproseso at magayos ng mga ganitong dokumento sa Japan. Pero wala naman akong magagawa dahil yun daw yung rule doon sa bangko. So walang choice kundi yung maghintay kinabukasan. Buti na lang may kamag-anak kami sa Masbate City at doon ako nakitulog para naman hindi na ako bumiyahe pabalik sa amin. Buti na lang may natulugan ako sa city kasi kung wala ay doble gastos talaga. Bago pala ako umalis sa Japan noon ay nakapagpaprint na ako nitong form na kailangan fill outan. Ito yung pension lump sum withdrawal form. Sa magpaprocess din ng lump sum, pumunta lang kayo sa website ng Japan Pension. Ito yung nenkin.go.jp. Doon makikita yung mga forms na kailangan i-download at i-print. Ipiprint mo yung page 15, 16, 17 at 20. Yung page 20, yun yung address kung saan ipapadala yung mga documents sa Japan. Kailangan siyang i-print tapos gupitin, then ididikit mo siya doon sa sobre kung saan ilalagay ang mga documents para ipadala sa Japan. Parang ganito po, hindi na kailangan isulat. Tapos yan ay ihuhulog sa post office. Ang binayaran ko noon ay 982 pesos. At para sa pag-aayos ko ng pension na maipadala sa Japan, gumugol ako ng 2 araw dito sa Pilipinas. Pero wala naman tayong magagawa lalo na't nasa isla tayo nakatira. Pero mas maganda sana no kung ma-improve natin yung mga ganitong klase ng serbisyo sa ating bansa. Sa mga oras na to ay pabalik na ulit ako sa bahay namin. At pagdating ko sa bahay ay may time pa ako para mag-ayos nitong aming pinakaunang Christmas tree na madi-display sa aming sala. Ang dami pa talagang energy pag nasa probinsya. At ito nga yung aming unang Christmas tree dito sa bahay. At nung araw ding yon ay dumating na rin pala yung balikbayan box ko. At si Mamsi ay napa-overtime pa nga sa pag-aayos ng mga ipapamahagi niya sa aming mga kapitbahay. Paano dear, dito ko na muna ulit tatapusin yung kwento. Sa susunod ulit na episode at maraming salamat sa pagsama at maraming salamat sa panonood.